Ang nakaraan, nagtungo itong si Zaira sa condo unit ng kanyang daddy Vincent para malaman nito kung sino ba talaga ang kinahamalingan ng kanyang ama. Ma'am, anak ako ni Dr. Vincent. Nakikiusap po ako sa inyo. Sana, lubayan mo na ang daddy ko. Meron na siyang pamilya. Pakiusap. Huwag mo namang agawin mula sa amin ang pagmamahal na dapat para sa amin lang. Matapos magsalita itong si Zaira ay lumabas na ito at sumakay sa kotse. Samantalang halos hindi naman makapagsalita itong si Dayan dahil sa naawa ito sa bata. Matapos ng duty ni Dayan ay inalam nito kung saan nakatira ang pamilya ni Vincent. Naitanong niya kay Jared ang lahat. Dayan, bakit kailangan mo pang magtungo sa kanilang bahay? Samantalang pwede mo namang puntahan sa ospital at makausap mo itong si Vincent. Please, pakiusap Jared. Gusto ko makausap ang kanyang pamilya. Hay nako, okay. Kung yan ang gusto mo, nasa Harvard Street sila nakatira ngayon. Maraming salamat talaga Jared. Noong nakalabas na ng office itong si Dayan, agad siyang nagtungo sa Harvard Street para makausap ang pamilya ni Vincent. Yaya, pakitingnan kung sino ang nag-doorbell. Baka may pen-deliver kayo? Wala naman ma'am, pero sige, titingnan ko kung ano ang nasa labas. Excuse me, sino sila? Manang, dito po ba ang bahay ni Dr. Vincent Taylor? Oh, dito nga. Anong kailangan mo? Bakit mo hinahanap si Doc? Wala siya dito ngayon. Manang, hindi si Vincent ang gusto ko makausap, kundi ang kanyang asawa. Manang, sino yang nasa labas? Ma'am, may isang babae dito at gusto ko raw makausap. Sige Yaya, pupunta na ako dyan. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Walang hiya ka? Ang lakas naman ng loob mo para magtungo dito sa bahay? Biglang sinabunutan ni Amanda itong si Dayan sa buhok. Lubayan mo ang asawa ko. Maghanap ka ng iba, yung walang sabit. Hindi yung pumapatol ka sa isang lalaking may pamilya. Kaya nga Mrs. Taylor, narito ako para personal na humingi ng sorry sa inyo. Hayaan nyo, hindi ko nakakausapin si Vincent. Pasensya na kung naging dahilan ako para magkagulo ang pamilya ninyo. Siguraduhin mo lang miss ha, dahil hindi mo alam kung paano ako magagalit sa makating babae. Paalis na itong si Dayan nang may biglang sumigaw sa kanya. Ate, kung sino ka man, maraming salamat ha, dahil hindi mo ako binigo. Tama ka Iha. Narealize ko na marami namang ibang lalaki na walang sabit at buo akong mamahalin. Bigla siyang niyakap ni Zaira. Maraming salamat. Magiging buo na muli ang pamilya namin. Sige na Iha. Kailangan kong magmadali. Kukunin ko pa mga gamit ko sa kondo bago bumalik ang daddy mo doon. Hindi mapigilan ni Dayan ang mapaluha noong nakarating na ito sa kondo. Agad niyang ligpit ang mga gamit at agad na ring umalis. Samantalang mula naman sa ospital, dahil walang masyadong bagong pasyente ay maagang nag-out itong si Vincent para makasama niya itong si Dayan. Babe, nandito na ako. Sobrang na-miss kita. Babe, nasaan ka na, babe? Pagpasok ni Vincent sa loob ng kondo ay napansin niyang tila may papel na nakasulat sa mesa. Kaya naman ay binasa niya ito. I'm sorry Vincent, pero kailangan natin gawin kung ano man ang tama. Bumalik ka na sa pamilya mo. Mahal na mahal kita ng sobra. Pero ayaw ko namang magdusa ang mga anak mo dahil lang sa maling pag-ibig nating dalawa. Subukan niyo muling magkaayos para lang sa kapakanan ng mga bata ninyo. Huwag kang mag-alala sa akin. Ayos lang ako. Makakahanap din ako ng lalaking totoong magmahal sa akin. Napaiyak na lamang itong si Vincent habang binabasa nito ang sulat na mula kay Dayan. Kung sa bagay ay may punto naman itong si Dayan dahil hanggang ngayon ay mahal pa naman ito ang kanyang asawa at kailangan lang nilang ayusin ang relasyong mag-asawa.
Sa gabing iyon, doon na lamang munang tulog sa kondo itong si Vincent dahil kinabukasan babalik na ito sa kanyang pamilya. Good morning, Syra. Danny, wala ba kayong pasok ngayon? Daddy, mabuti naman po at nakauwi na kayo. Dad, Sabado naman po ngayon, kaya wala kaming pasok. Naku, ganun ba? E di kung ganun, dahil wala kayong pasok at off ngayon, pwede tayong mamasyal. Talaga, Dad? Tayo lang ba? Siyempre, isama natin ng mami mo. Hindi magiging kompleto ang pamilya kung wala ang isa, di ba? Mami! Narinig mo ba ang sinasabi ni Daddy? Mamamasyal daw tayo. Yes, sa wakas, kumpleto na rin tayo. At sana, tuloy-tuloy na ito. Vincent, ano nakain mo? Baka umasa lang ang mga bata sa'yo. Alam ko namang marami kang trabaho sa ospital. Amanda, ang trabaho sa ospital, hindi yan nawawala. Pero paano kung ang pamilya ko ang nawala sa akin? Yun ang mahirap nanggapin. Kalimutan natin ang masamang nangyari, yung nakaraan. Magsimula tayo. Anyway, nagliba ako ng 1 linggo. Gusto kong ilaan sa pamilya ko ang mga araw na yun. Maraming salamat talaga, Vincent. Pero I'm sorry. I'm really very sorry, Vincent. Sa mga nagawa ko sa'yo. Amanda, we need to move on. Gawin natin ang lahat para sa pamilya na ito, okay? Vincent, I love you. I love you too, Amanda. So tara, kailangan natin ng umalis. Ngayon na ba? Oo naman, para mag-enjoy tayong lahat. Samantalang nagtungo naman itong si Dayan sa kanyang ama. Dad, Iha? Bakit? Ano nangyari sa'yo? nabigo na naman ako sa pag-ibig, Dad. Lahat na lang ng lalaking nagmahal sa akin, puro sablay. Mula kay James, niloko ako. At may lalaking nagustuhan ko pero wala rin. Ay, naku anak, kawawa ka naman. Pero alam mo, kahit ano mangyari sa'yo, nandito lang ako. Lagi mo yung tatandaan ha, mahal na mahal kita dahil ako ang unang nagmahal sa'yo. Balang araw, makatagpo ka rin ng lalaking karapat-dapat sa'yo. Maraming salamat, Dad. Dahil nariyan ka para sa akin. Mula noon, dahan-dahan nang nakalimutan ni Dayan ang mga masamang pangyayari sa kanyang buhay, lalo na pagdating sa pag-ibig. Samantalang tuloy na ngang nag-aayos ang pamilyang Taylor. Bagamat may naiwang sugat sa kanilang nakaraan, pero mas higit ang kapit ng kanilang pagmamahalan. Hanggang dito na lamang muna, kaibigan. Maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Hanggang sa sunod nating pag-ibig at inspirasyon. Hanggang dito na lamang muna. Maraming salamat at paalam.